pala, sorry. Magandang hapon! Yeah! Okay lang ba kayo, mga minamahal? Nako! Nako po! Nako! Mukhang bumalik agad ang karma! Hindi mga minamahal, ano ulit yung sabi ni Vice President Sara Duterte? Ang sabi niya, we deserve a better. So ngayon, na-expose natin kung deserving ba talaga siya para sa mamamayang Pilipino. Mag-hashtag kayo guys sa comment section, we deserve a better, not a bitter. Hashtag nyo yan ha. We deserve a better, not a bitter. Ha? Mima Alicia 2024. So ngayon nga po guys, alam naman ninyo na itong si Sara Duterte ay nagparinig po sa ating administrasyon. At talagang sinabi niya, pinamukha niya sa ating administrasyon na parang walang ginagawa si PBBM. Kasi sabi niya nga, we deserve a better. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Deserve daw po ng mamamayang Pilipino ng mas magandang ekonomiya, mas magandang bayan. In short, parang gusto niyang i-insist na deserve ng mamamayang Pilipino siya. Kasi hindi daw yun kayang gawin ng ating administrasyon eh. Kaya niya nga kino-call out na we deserve a better kuno. O, ito yung sabi, diba? VP Sara binatikos ang pamahalaan. Filipinos deserve better. Okay, sige. Okay, sige. Isa-isahin natin yan mga minamahal. Yeah! May sinto-sinto ba si Inday? So ngayon nga po guys, ulitin ko lang ulit yung sinabi ko nung nakaraang araw. Sabi ko nga sa inyo, totoo naman. Tama si Inday sa pagsabi niya na we deserve a better. Deserve naman talaga natin ng better. Pero kung ikaw lang din, ay wag na, magtanim na lang ako. Hindi mga minamahal, kung ikaw lang din, wag na. Kasi hindi ka namin deserve, yan yung totoo. Alam nyo mga minamahal, una ha, sige, expose na natin itong si Inday. Wala nang patumpik-tumpik pa, sige, banat Mima. Alam mo, VP, bago ka sana magsalita niyan, sana tiningnan mo muna yung track record mo. Kung ka-deserve ba? Unang-una na dito recent na issue lang to Recent na issue lang to. Deserve ng mamamayang Pilipino ng isang vice-presidente na kapag nagkakaroon ng bagyo in the difficult times and in the difficult moment, nag-show up, nagpapakita. Hindi po namin deserve ng isang vice-presidente na tumatakas ng ibang bansa, papunta ng Germany para manood ng concert habang tayo dito ay binabayo ng bagyo. Deserve po ng mamamayang Pilipino yung may pagkalinga. Deserve po ng mamamayang Pilipino yung isang maaruga na pamahalaan. Yun po yung deserve namin. Hindi po namin deserve na sa oras ng kagipitan, sa oras ng kahirapan kami ay tinatakasan habang kami yung nagpapasweldo sa iyo. Hindi po namin deserve yung ganun. Maawa ka, VP. Isa pa lang yan Isa pa lang yan. Pangalawa, deserve po namin ng isang vice-presidente na meron pong magandang credibility at track record. O bakit? Sino si Sara Duterte kung wala yung kanyang ama? Sino si Sara Duterte kung hindi ang kanyang ama? Do you think na mananalo si Sara Duterte kung hindi niya dala-dala ang apelyido ng Duterte?
hindi po namin deserve ng isang vice presidente na manggagamit. Ginamit si PBBM, ginamit din yung fame ng ama para manalo. In short, deserve namin ng isang vice presidente na maganda ang track record. Maganda po yung kanyang background. So meaning, hindi ka namin deserve. Owa ka naman. Tapos ang lakas mo mag-amok na Filipino deserve better. Sa'yo? Ay, tarantado. Loko. Ano yun? Nanggagago ka lang? Diba? Okay, pangatlo, mga minamahal. Pangatlo. Deserve namin ng isang vice presidente na instead mamuna ng iba, deserve namin ng VP na naghahanap ng solusyon sa problema. Deserve namin na naghahanap ng solusyon kaysa dumagdag pa sa problema. Yun yung deserve namin. So, hindi ka namin deserve. Kasi nung may problema, sabi mo nga flood control. Kagagawan din naman niya ng ama mo. Diba? Instead maghanap ng solusyon, instead maghanap ng aksyon, nanisi ka pa? So, hindi ka namin deserve. Kasi ang deserve namin, isang pamahalaang gusto pong umunlad ang ating bayan. Pamahalaang nagtatrabaho. Workaholic. Hindi po yun sa'yo, BP. Hindi po namin nakikita yun sa'yo. Dahil inuna mo pa yung pambabatikos kesa ang pagtatrabaho. So meaning, hindi ka namin deserve. Hindi po nakakapunyeta, mga minamahal. Kung wala ka lang din naman maayos, nasasabihin, huwag ka na lang magsalita. Diba? Puro ka batikos, ikaw kumikilos ka ba? Diba? Mga minamahal. Oh, deserve po namin, eto pang-apat to. Deserve po namin ng isang vice presidente na lagi pong aktibo. Hindi po yung absinus. Hindi po yung sa oras ng pangangailangan ay absent. Gusto po namin alerto. Yun po yung deserve namin. Bakit ikaw? Alerto ka ba? Hindi nga mas pinili mong manood ng concert kaysa tulungan ng kababayan mo Tapos pag uwi mo, nagmamaktol ka? Instead na naghahanap ka ng solusyon sa bawat problema, ng aksyon? Ay, gaga. Tapos ginagamit mo pa yung sitwasyon ngayon para makapanglinlang ng mga tao. Ay, punyemas. Diba? Nakakaloka. Nakakainis. Nakakagalit. Panglima, deserve ng mamamayang Pilipino ng isang vice presidente na nag-a-acting as a president kapag wala ang presidente. Deserve po namin ng kalinga ng isang vice presidente kapag wala ang presidente. Bakit? Nang wala si PBBM, March 11, 2024, ngayong taon lang to pumunta si PBBM para sa lipad niya. Syempre, nangangalap na naman tayo ng pondo. Alam nyo na yon, bilateral talks. Ano yung ginawa ni VP? Nung panahong iyon, you are the caretaker of the country. And yet, ano yung ginawa mo? Pinangunahan mo pa yung rally sa Liwasang Bonifacio. Sinuportahan mo pa yung kaguluhan kaysa pahupain ang tensyon. So, deserve po namin ng VP na hindi immature. Hindi childish. Hindi katulad mo. Sa madaling sabi, deserve namin ng matalino, hindi bobo. Diba? Oh. Nakakaloka.
Pang-anim, hindi namin deserve ng isang vice-presidente na katulad mo dahil unang-una, wala kang pakialam sa human rights. Kumbaga, pinaninindigan mo pa yung ginawang katarantaduan ng ama mo. Deserve namin ng VP na mapagkalinga, may pakialam sa Pilipino, may pakialam sa buhay ng mamamayang Pilipino. Ay, inutil. Alangan naman, suportahan pa natin ang isang ginawa na nga ng kanyang amang kasalanan. Susuportahan pa natin pati yung ginagawa niyang pag-stand sa ginawa ng kanyang ama. Hindi ka namin deserve. We deserve a better, not a bitter. Diba? Deserve namin yung merong pakialam sa mga inosenteng tao. So, in short, hindi ka namin deserve. Diba? Nakakaputang ina eh. Hindi lang mga minamahal. Oh, pampito. Pampito na tayo Deserve ng mamamayang Pilipino yung merong pakialam sa socio-political issue. Sa lipunan. In short, sa West Philippine Sea. Deserve namin ng isang vice-presidente na pinagtatanggol ang kanyang lipunan, ang kanyang bayan laban sa manlulupig, laban sa mang-aapi. Kasi tayo ay hindi pa sisiil. So meaning, hindi ka namin deserve. Kasi up to this moment, you are silent about the attacks of China's aggression. Hindi ka namin deserve. Deserve namin ng merong pakialam sa lipunan. Hindi kagaya mong salot sa bayan. Diba, mga minamahal? Deserve natin ng mapagkalinga, maaruga, may pakialam. In short, si PBBM deserve namin. Ikaw, get out! You're getting into my nerves! Diba? O, pangwalo. Deserve namin ng isang vice-presidente na mahal ang Pilipino. Yung hindi sumusuporta sa kriminal. O, bakit? Tingnan nyo si Sara. May kaso na nga. Korte na mismo ang humusga. Qualified human trafficking. At yung puganteng si Kibs pinaghahanap ng batas. Hindi namin deserve ng isang vice-presidente na suportado ang kriminal. Di umano. Hindi namin yung deserve. We support good governance. Hindi di porket nakatulong sa inyo, ang dami nyo ng maktol. Pangit yun. Hindi dapat ganun. Di ba, mga minamahal? Deserve natin ng mabuti. O, pangsyam. Deserve natin ng isang vice-presidente na hindi feeling entitled. Bakit? O, tingnan niyo yung ginawa niya sa security. Nagre-request siya. Almost 17 million ang nagagastos monthly para sa kanyang security. Ano namang ginagawa niya? Wala, di ba? So, bakit mo kailangan ng sandamakmak na security? Wala ka namang ginagawa. Ayaw namin ng feeling entitled. Nakakainis. Napaka-hipokrito po ng VP natin. O, pang-10. Gano'n pa ba kadami? Gano'n kadami ang gusto niyo, mga minamahal? 20? 30? 100 na reason? O kaya kong ibigay yan? Ano pa ba? Pang-10. Deserve namin ng isang vice-presidente na nag-a-act as a Department of Education Secretary na hindi hinayaan ang kanyang ahensya. Diba? Bakit? Pabaya si VP.
Paano natin nasabing pabaya? O, ghost students. Malaki lang yung hinihingi na pondo pero wala namang ginawang trabaho. Pinagamit ang eskwelahan para sa Kibuloy sa rally. Madam, we deserve a better. Hindi bitter! Diba? O sige, pang 11 pa. Deserve namin ng isang vice-presidente na nagtatrabaho kaysa humingi ng pera ng kaban ng bayan tapos wala namang napupuntahan ang pera. In short, hindi ka namin deserve. Bakit? Kumakain ka ng pera eh. Ano yan? Money eagle? Ano? Money eating eagle? Deserve namin yung workaholic. Deserve namin ng merong pagmamahal sa bayan. Deserve namin yung nagbe-benefits yung taong bayan. Diba, mga minamahal? Ang dami pang mga punto natin dito, mga minamahal. Sobrang dami. Alam nyo yung nangyari dito kay Sara Duterte talaga. Siya na mismo yung naglulugmok at nagbabaon sa kanyang sarili. Hindi po natin kailangan ng isang vice-presidente na puro lang more on confidential funds. Tapos pag tinanong saan mo ginamit, lack of basis. Sasabihin, hindi, tree planting. Bakit? Yung tree planting, na-account ba yun as a confidential? Kaya nga hindi natin kailangan ng kumakain ng pera. Diba? Lastly, we do not deserve a vice president whose office costs 100 million of pesos a year, but when in times of crisis is missing in action. So, kailangan po namin ng isang vice-presidente na meron pong gawa. Hindi puro ngawa, hindi din yung puro hingi sa pera ng bayan. Deserve namin yung nagtatrabaho, yung may action. So, in short, we don't deserve you. Hindi ka namin kailangan. Kasi wala ka namang kwenta. Wala ka namang silbi. Filipinos deserve better. Deserve namin ng better, pero hindi ikaw yun. Yun yung sampal na katotohanan na sana namnamin mo. Gets?